Hi everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon mga Binibini Queen. Aarangkada ng bonggang-bongga sa darating na kompetisyon. Kung sino-sino sila, yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people, mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang chika update tayo ngayon. So ito nga, grabe. Kung iisipin natin, no, ang mga pambato natin ngayon sa international pageant ay galing lahat sa Binibining Pilipinas. Yes! Mga Binibini title holders. So, isa na lang yung inaabangan natin kung sino nga ba ipambabato natin sa Miss Grand International. Kung manggagaling din ba sa Binibining Pilipinas Queen. O, di ba? Yung mga dating Binibining Pilipinas Queen, yun yung ibig ko sabihin. Unahin na natin si Miss Chelsea Fernandez. Yes, Chelsea Fernandez na dating naging Binibining Pilipinas Globe, kung saan ay talaga namang naging top 15 sa Miss Globe at umarangkada doon ng bonggang-bongga bilang isang pinakamalakas na kandidata na ipinadala ng Binibining Pilipinas sa Miss Globe, ha? Dahil siya lang naman ang nanalo ng first na head-to-head challenge, di ba? Head-to-head challenge doon sa Miss Globe. At ayun nga, medyo naloka tayo kasi after niyang manalo doon sa head-to-head challenge ay parang hindi siya napasama sa top 5. Kaya sabi natin, sinayang ng Miss Globe itong si Chelsea Fernandez doon sa competition ng Miss Globe noon. Kaya yung nabigyan ngayon ng chance itong si Chelsea Fernandez para maging pambato ng Miss Cosmo, di ba? So sumali siya sa Miss Universe Philippines at naging inappoint siyang pambato ng Miss Cosmo ngayong taon na to, ay masasabi ko ito yung second chance for Chelsea Fernandez na maipakita ni Chelsea Fernandez ang kanyang kakayahan pagdating sa mundo ng pageantry. Kaya naman, ang tanong nun lahat, after na ma-experience na maka-top 15 ni Chelsea Fernandez doon sa Miss Globe, manalo kaya siya dito sa Miss Cosmo? Hindi natin alam yan. Depende yan sa magiging laro. Actually, kung pag-uusapan ay tiwala ba ako sa magiging laro ni Chelsea Fernandez sa Miss Cosmo, ang sagot ko dyan, oo naman, 100%, walang duda sa galing ng isang Chelsea Fernandez. Pero, ang tanong, yung organization ng Miss Cosmo, ayun ang may problema. Pero, tiwala kasi ako sa gagawing atake ni Chelsea Fernandez na magiging mas okay, na magiging mas bongga ang kanyang ipapakita sa kompetisyon. At sabi ko nga, very competitive kasi itong si Chelsea Fernandez pagdating kung paano to umatake. Wala namang problema dahil talagang very competitive at palaban na palaban talaga sa execution, sa styling, eksena. So parang feeling ko, oh my gosh, magsa-shine like a diamond star talaga ang isang Chelsea Fernandez sa competition ng Miss Cosmo. Kaya excited ako for her kasi syempre gandang binibini to. Alam naman din yung mga gandang binibini, hindi yan basta-basta nagpapatalo. And ayun, let's see kung ano ang magiging ganap ni Chelsea Fernandez sa darating na Miss Cosmo. At ngayon pa lang excited na ako na kung ano nga ba ang pasabog na gagawin niya. At excited ako kung makukuha niya ang corona ng Miss Cosmo. So total pa-resign na rin naman siya, pa-retired, oo. Total pa-retired na rin naman ang Chelsea Fernandez. I hope na sana talaga ay makuha niya ang corona para naman sa kanyang pagre-retired sa pageantry. Parang piling ko ito na yung last pageant niya. So, I hope na sana ay maging ano siya, bongga sa kanyang
pagsali dito sa Miss Cosmo. Sana makuha niya yung corona. Sabing ganun, paano kung hindi siya nanalo dito sa Miss Cosmo? Punta siya sa Miss Grand. I think Chelsea Fernandez, isa din sa mga masasabi ko ay pwede dito sa Miss Grand. In fairness kay Chelsea Fernandez, ha, kung titignan mo yung atake ng galawan ni Chelsea Fernandez, ay pasok to sa Miss Grand. So I hope na dito pa lang sa Miss Cosmo magtagumpay na siya para hindi na siya sumali pa sa iba pang pageant. Pero kung hindi mo siya magtagumpay dito, I hope na sana sumali siya sa Miss Grand Philippines. Yan! So, let's see kung ano ang mangyayari kay Chelsea Fernandez sa darating yung laban sa Miss Cosmo. Pangalawa, Atisa Manalo. Maria Atisa Manalo, dating binibining Pilipinas International noong 2018, na talaga naman masasabi din natin, oh my gosh, sino ba namang hindi nakakakilala kay Atisa? Marami na noon pa man pangarap na nila maging representative si Atisa Manalo sa Miss Universe. Pero after nga ng Miss Cosmo, medyo parang natatakot sila for Atisa Manalo kasi nga, 'di ba, sa Miss Cosmo naging top 10 lang si Atisa. After ng mag-first runner-up sa Miss International at yung nakita natin doon sa galawan ni Atisa sa Miss Cosmo, parang ano nangyari kay Atisa? Parang biglang nawala sa eksena, di ba? Kasi parang ina-expect natin na siya ang mananalo ng Miss Cosmo, magiging madali to for Atisa Manalo. Plus nandoon na siguro magta-top 5, oo, pero top 10, nalaglag nila si Atisa sa top 5. Pero kasi, hindi mo rin naman mabiblame kasi at that time, si Atisa Manalo may pinagdadaanan talaga na hindi okay. At ayun nga, siguro, yung organization ng, ng Miss Cosmo, nagkaroon ng doubt kay Atisa nung time na nagkasakit si Atisa Manalo. Kasi 'di ba para na aksidente nga doon sa sa pageant. So doon parang naisip nila kung gagawin nga naman nilang reyna si Atisa or gagawin nga nilang ipapasok nga nila sa top 5, baka ano yung mangyari, yung parang magkaroon ng problema. At naging advantage naman to sa mga kalaban ni Atisa Manalo, yung insidente na naganap noon kay Atisa dahil nawala sa eksena si Atisa, so umarangkada dyan si Thailand at saka si Indonesia, na dito nabigyan sila ng pagkakataon na mas mag-excel doon sa kompetisyon. Ayun yung naging dahilan na nakita ko. Pero okay lang yon dahil parang feeling ko din naman destiny na talaga ang nagsasabi na hindi para sa kanya ang Cosmo dahil wala tayong representative na Atisa Manalo ngayon sa Miss Universe, di ba? So, after nga ng Cosmo, eto na sa awa ng Diyos, finally, so, Atisa Manalo is a representative our country sa Miss Universe. So, isang gandang binibini na naman. At sabi nila, kailangan daw mag-excel daw si Atisa in terms of, saan ba? Sa lahat ng aspeto. Ako naman parang feeling ko, yung authenticity ang importante na maipakita ni Atisa. Plus, nandoon na siguro yung styling, ayun yung naging problema na parang kailangan niyang i-level up. Kasi kahit naman doon sa may sa Miss Cosmo, yung styling niya yung nakita natin na problema. And then, ayun din yung kailangan niyang makonsistent dito sa Miss Universe. Yung styling na dapat na pang Miss Universe talaga. And then, looking forward tayo kung ano nga ba ang makikita natin kay Atisa Manalo pagdating sa competition ng Miss Universe. And excited ako kasi binibining Pilipinas Queen to. So mukhang challenge to sa lahat ng mga binibining Pilipinas Queen ngayon na dati ng reyna na magkukumpit sa international pageant. Like example, Chelsea Fernandez, Atisa Manalo, na talagang kaabang-abang, di ba? Kung mag-aabangan mo talaga kasi subok na yung mga galing nila. And then, eto nga, ngayon challenge to kay Atisa kasi medyo maraming nadidismaya na sinasabi nga nila na nako, hindi naman magaling si Atisa Manalo. So ngayon kaya mapatunayan kaya sa atin ni Atisa Manalo na talagang isa siyang gandang binibining Pilipinas na alam mo yon, kapag once you are binibini, you're always a binibini, sabing ganon. So parang feeling ko, lalaban to ng todo-todo. At ayun nga, yung yapa kaya ni Catriona Gray ay maging kapalaran din kaya ni
Atisa Manalo sa Miss Universe. Yung sabing ganon, yung nangyari kay Catriona Gray, mangyayari din kaya kay Atisa Manalo sa darating na Miss Universe. Kung tutuusin, pressure to kay Atisa na parang kasi 'di ba sister niya si Catriona Gray, tapos parang silang dalawa ni Catriona talaga yung pinakamalakas noon during the Binibining Pilipinas kasi siya yung naging Binibining Pilipinas International, tapos naging first runner-up pa siya sa Miss International. Kung papansinin mo yung journey ni Atisa Manalo dito, parang ang daming pinagdaanan, liko-liko bago mapunta doon sa tumbok na gusto niyang puntahan. Pero ang importante dito, kung na-experience ni Catriona Gray na maging kandidata sa Miss Universe, ayun naman ang magiging experience ni Atisa Manalo na maging kandidata rin sa Miss Universe ngayong taon na to. At yun na nga, yung aantayin natin dyan kung ano nga ba ang magiging eksena. Kaya siguro talaga kay Atisa, yung mga mata ng tao, nako Atisa, mag-ingat ka, galingan mo ng bonggang-bongga. Siguro talaga yung mga tao talaga, ay tignan natin kung mananalo ang Atisa Manalo. Ay, Diyos ko Lord, so good luck. Diba? And then, eto na nga, bukod kay Atisa Manalo, isang binibining Pilipinas naman ngayon ang inaabangan natin na makoronahan nga sa darating na Miss Grand International. So, si Emma Tiglao, dating binibining Pilipinas Intercontinental, na ngayon susubukan yung galing dito sa Miss Grand Philippines. So, ang tanong nun lahat, si Emma Tiglao na kaya ang siguradong mananalo ng Miss Grand Philippines? Ako naman, parang feeling ko naman, malaki yung porsyento na makukuha ni Emma Tiglao ang korona ng Miss Grand Philippines. Kasi nga, syempre, yung galawang Emma Tiglao, Diyos ko, kahit naman noong ganyan talaga yan gumalaw, panalo naman talaga ang execution, panalo ang eksena, at wala naman talagang duda, di ba? Pero ngayon, syempre, tinitignan din natin dito kung ang eksena nga ba ni Emma Tiglao ay magbibigay panalo nga ba talaga sa atin, sa Miss Grand International, kung sakalin siya ang mapapadala. Ako dalawang naiisip ko kay Emma Tiglao maging Asia Pacific candidates. Kasi kung iisipin mo, sa Emma Tiglao, yung nagsisimula siyang lumaban ng pageant, ang unang-una niyang sinalihan, Mutya ng Pilipinas. At during that time na Mutya ng Pilipinas, ang naging eksena doon na corona na pinag-aagawan nila ay maging Mutya ng Pilipinas title holder para mag-compete sa Asia Pacific. Di ba? Yung time ni Emma Tiglao na nag-start siya. So ngayon, parang ang feeling ko, destiny kaya niya talaga, ang ending niya ay baka mapunta sa Asia Pacific pa din. Di ba? Kasi yung first dream niya manalo ng Mutya ng Pilipinas, pero naging first runner-up siya doon. Kung iisipin mo, sayang, hindi pa sa kanya napunta yung Asia Pacific Quest na title during that time na lumalaban siya noon sa Mutya ng Pilipinas. Pero ngayon kasi ito na yung last pageant niya na sinasabi niya. And then, ayun, so ano ba? Mapupunta ba sa kanya yung Miss Grand International? O mapupunta sa kanya ang Miss Asia Pacific? Kasi qualified kasi siya. Pero kung iisipin mo, kung mapupunta sa kanya yung Asia Pacific, ang ganda nung istorya, di ba? Kasi dati parang hinihit niya yung koronang to, pero hindi napunta sa kanya. So ngayon tingnan natin kung sa kanya mapupunta ang Asia Pacific. Pero talaga na sinabi ko, possible pa rin talaga na malaki yung chance na mapunta kay Emma Tiglao ang corona ng Miss Grand International ngayong taon na to, na hindi imposible na sa kanya mapunta yan, di ba? So, looking forward ako, but ang alam ko, magiging representative siya ng Pilipinas sa darating na pageant. Either Miss Grand International or, ayun nga, Miss Asia Pacific. So, ang importante doon ay mare-represent niya pa rin ang Pilipinas one more time sa international stage. Di ba? So, yun. So, bongga yan. So, I'm so excited for them kung ano nga ba ang ipapakita nila. Itong mga gandang binibini na to, kung aari ba nga ba ng bonggang-bongga sa darating na international pageant, and looking forward tayo kung ano nga ba ang magiging pasabog at eksena nila sa darating na
coronation ng kanilang mga pageant. O, di ba? So, tingnan natin kung sino ang mag-uuwi ng title ng mula sa international pageant, mula sa mga naging kandidata na from Binibining Pilipinas. O, di ba? Kasi di ba nag-compete na sila once. So, ngayon tingnan natin. Parang piling ko dito sa Binibining Pilipinas, first time pa lang nanalo ng Binibining Pilipinas na maging title, lalo na sa Miss Universe Philippines, di ba? So, first time pa lang from Binibining Pilipinas to get the crowd from Miss Universe Philippines again one more time. And then kahit din yung mga pangalawa nga si Chelsea Fernandez din. So tignan natin. So yan, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. So yon, so syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.